sa gobyerno. So, kung kami po'y papalarin at siswertihin muli sa 20th Congress, ay pagbabasihan natin yung ebidensyang kanilang ihahain. Ako naman po'y naniniwala na nag-serbisyo po si Vice President ng kanyang katapatan sa panunungkulan niya bilang Vice Presidente. Marami naman po siyang magagandang programa na nais niya pong makamit at gustong gawin na ako mismo bilang senador ngayong 19th Congress ay ating sinusuportahan. Lalong-lalo na po yung makakatulong sa mga kababayan nating mahirap. Marami siyang mga programa na tulong, mga libreng sakay, tulong sa mga pasyente. Ilan lang po yun sa dapat na gawin po ng isang public servant. Tulungan yung Pilipino nang walang halong politika. Okay, last question. Mon Galvez, TV5. Good afternoon, Senator Mon Galvez po sa TV5. Sir, actually, just to reiterate lang yung question kanina, that marami hong mga demolition job that were mentioned against the allies and the Dutertes. Do you still believe sa tinatawag na Duterte Magic para manalo kayo ng mga inendorso ho niya? Kaya po kami nandito sa PDP Laban dahil naniniwala po kami sa liderato at nagawa ni dating Pangulong Duterte para sa taong bayan. Hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kaya po tayo may eleksyon pagdating ng panahon. Mga kababayan ko, kayo na pong humusga kung sa tingin ninyong nakatulong po sa inyo ang mga programa niya noong 2016 up to 2022. Yung mga bill programs, yung kampanya niya against criminality. Kung nakakalakad ho ba ang inyong anak na hindi nasasaktan at nababastos, kayo na pong humusga. Kaya po tayo may election, will of the people. Antayin na lang po natin kung ano pong kagustuhan at sa darating na una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa tiwala at suporta na binigay po sa akin sa nakaraang 5 taon at sa isang probinsyano lamang na binigyan po ng pagkakataon na serbisyo po sa ating mga kababayan. Ako po isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan po ninyo ng pagkakataon na maging senador. Ngayon, habang ako ay nagsusumite sa aking certificate of candidacy para sa darating na senatorial elections, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking mga advokasya at ang aking nagawa bilang inyong senador sa nakaraang mahigit 5 taon. I have authored 15 laws, co-authored and co-sponsored 164 laws, at 69 principally sponsored laws. Karamihan dito ay upgrading and establishing hospitals. Dahil isa sa aking advokasya, nung nanalo po ako ay ang health. At nabigla po tayo ng panahon ng pandemya. Kaya hindi po ako nagkakamali na the more we should invest sa ating healthcare system. At hindi ko po lilimitahan ang aking sarili bilang isang senador lamang. Trabaho po namin ay legislation, constituency at representation. Kaya kahit sang sulok ng Pilipinas, halos napuntahan ko na po ito. Mula sa North, Batanes, mula Apari hanggang Hulon North. Punta tayo ng West, sa Palawan. Napuntahan ko na magkabilang dulo. East, dito naman po sa Samar. Hanggang dito sa Hulon, napuntahan ko na po yan. Sunog, baha, pagputok ng bulkan, lindol. And tapusin ko lang yung advocacy ako. Unahin ko po, kalusugan bilang chairman ng Committee on Health. Food security, trabaho at kabuhayan, pabahay, edukasyon, improve kung expanded tertiary education
yung batas na naipasa na po. At syempre, sports at kabataan. Tandaan po natin, isang paraan po na labanan natin ang illegal na droga through sports. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At handa po ako magserbisyo sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko, gagawin ko lang po ang aking trabaho. At susulong ko yung mga pro-poor programs at ipagpapatuloy ko po ipagpapatuloy ko po yung programang may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po. Maraming salamat po. Tanong from the media. Robert Mano, Teleradio. Pakipasa po ng mikropono. Thank you. Hi sir, magandang umaga po. Morning. Sir, bago kayo nag-file ng Certificate of Candidacy, nagkaroon ba kayo ng tsansa na makausap ang dating Pangulo natin? At kung nakapag-usap po kayo, ano yung napag-usapan ninyo? May bilin po ba? Another one, sabi po ni Senator Bato kanina, may grand demolition job sa mga Duterte at sa mga kakampi niya. Kung ganun po yung situation, will you still seek endorsement from the former President at kay Vice President Sara Duterte? Alam Thank nyo, you. Isa lang po hindi po siya nakikialam sa trabaho namin. Ever since, alam ni Senator Bato yan. Isa lang, noon, before pa ako naging senador, at nung naging senador ako, isa lang sinabi niya sa akin, gawin mo lang yung tama. Just do what is right. Umikot ka lang sa tama. Hindi ka magkakamali dyan. At ako, yung aking mga programa, at ang aking legislative agenda, ito pong mga pro-poor programs, yung makakatulong sa mga kababayan nating mahirap, especially sa health, no? At sa ngayon po, according to DOH, more than 15 million Filipinos na po ang natulungan ng malasakit centers. Magkakaroon po ng mahigit 6 na super health centers. Isang paraan po ito na ilapit natin ng serbisyo medikal sa ating mga kababayan. At isa rin po sa batas na ako ang principal sponsor at author, itong Regional Specialty Center. Halimbawa, yung mga heart center, kidney center. Ito po yung mga programa rin po ng present administration, itong Regional Specialty Center, na palawakin pa yung serbisyo medical. Ang hirap po sa amin, buhay mula sa probinsya, na wala pong access sa medical, yung pagpapaopera sa puso, kidney transplant, lung, cancer, mahirap po sa probinsya, malayo, wala silang kamag-anak rito. Kaya unahin ko yung mga pro-poor programs ng gobyerno. Ako, sumusuporta po ako sa mga programa po ng gobyerno na makakatulong po sa mga mahirap, sa mga pasyenteng mahirap po. Ngayon sa tanong mo kanina about President Duterte, from time to time, nakakausap ko naman po siya, but more on personal. Dahil sa politika po, hindi po niya kami pinapakialaman. At ang sinasabi lang niya, gawin mo lang yung tama. And of course, I'm running under PDP. Chairman po namin si Pangulong Duterte. At yung mga aming mga programang isusulong ay naayon rin po sa mga magagandang programa niya noon na gusto namin ipagpatuloy na may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Yung magagandang programa noon, kita niyo naman po, ito pong mga build programs niya na napapakinabangan na po ng ating mga kababayan sa ngayon. Kita nyo naman ngayon, nababawasan yung traffic. Traffic pa rin tayo, pero kahit pa paano, may alternative routes na po tayo. Yun pong Panggil Bridge. Naumpisahan po yun during President Aquino's time at nag-groundbreaking sa panahon ni former President Duterte at natapos po ngayon. Yung mga programang dapat ipagpatuloy, nakakatulong sa mga kababayan natin. Isipin nyo noon, 3 hours yung biyahe. Yan po isa sa mga proyektong isinulong ng natin noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At ang taong bayan na po ang nakikinabang dito. From Philippine Star. As endorsement? Of course. Siyempre, PDP kami at ini-endorso po kami ni dating Pangulong Duterte. At ako'y naniniwala po sa kanyang very strong endorsement. From Philippine Star, Ms. Mayen Alcatran. Sir,
i-endorse po kayo ni Presidente, masasama po ba siya sa inyo sa kampanya? Yan po ang hindi ko pa po masasagot ngayon. Yan po ang tinatawag na wait and see tayong lahat until the last day of filing, until October 8. Decision na po siguro yun ng pamilya nila. Lalong-lalo na po sa ngayon, sila na po ang nag-uusap kung saan po nila nais tumakbo. At ako'y naniniwala naman po na si dating Pangulong Duterte, pag dyan na yung pagmamahal mo at pagsiservisyo, nakasanayan na ng katawan mo, hinahanap yung kanyang pagsiservisyo sa kapwa Pilipino, hinahanap niya po. Kung sa tanong mo anong posisyon, hindi ko po masasagot na po yan. At hindi po namin na-discuss po yan lately. Sir, magandang hapon po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Opo. Sir, kahapon nag-file ang Magdalo Party List, yung kanilang first nominee na si Gary Alejano. At nabanggit po nila na kung sakaling mananalo po sila, ay yung impeachment po agad ang kanilang isusulong sa Kamara against po the Vice President Sara Duterte. Kayo po bilang an ally po ng Duterte family, ano po ang inyong pong reaction or masasabi tungkol dito? Unang-una, so we're talking about 20th Congress na yan. Hindi ngayon, di ba? Ngayon, senador kami. So pag-uusapan yan, may lower house, yun ang proseso Kung dadaan sa kanila, at kung dadaan naman po sa amin, dadaan po yan sa pagbubusisi, ebidensya. Kaya nga po tayo may check and balances sa gobyerno. So, kung kami po papalarin at siswertihin muli sa 20th Congress, ay pagbabasihan natin yung ebidensyang kanilang ihahain. At ako naman po naniniwala na nag-serbisyo po si Vice President ng kanyang katapatan sa panunungkulan niya bilang Vice Presidente. Marami naman po siyang magagandang programa na nais niya pong makamit at gustong gawin na ako mismo bilang senador ngayong 19th Congress ay ating sinusuportahan. Lalong-lalo na po yung makakatulong sa mga kababayan nating mahirap. Marami siyang mga programa na tulong mga libreng sakay, tulong sa mga pasyente. Ilan lang po yun sa dapat na gawin po ng isang public servant. Tulungan yung Pilipino nang walang halong politika. Okay, last question. Mon Galvez, TV5. Good afternoon, Senator Mon Gualvez po sa TV5. Sir, actually, just to reiterate lang yung question kanina, that marami hong mga demolition job that were mentioned against the allies and the Dutertes. Do you still believe sa tinatawag na Duterte Magic para manalo kayo ng mga inendorso ho niya? Kaya po kami nandito sa PDP Laban dahil naniniwala po kami sa liderato at nagawa ni dating Pangulong Duterte para sa taong bayan. Hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kaya po tayo may eleksyon pagdating ng panahon. Mga kababayan ko, kayo na pong humusga kung sa tingin ninyong nakatulong po sa inyo ang mga programa niya noong 2016 up to 2022. Yung mga build programs, yung kampanya niya against criminality. Kung nakakalakad ho ba ang inyong anak na hindi nasasaktan at nababastos? Kayo na pong humusga. Kaya po tayo may election, will of the people. Antayin na lang po natin kung ano pong kagustuhan at sa darating na eleksyon. Naniniwala po ako na pagmahal ka ng tao at alam nilang nagsiservisyo ka ng buong katapatan at pag may mamalasakit sa Pilipino, sila na po ang huhusga para sa inyo at hindi ka nila malilimutan. Alam po ng Pilipino yan. Kaya na sinabi ni Bato kanina, yung inaapi, alam ng Pilipino sinong inaapi. Alam ng Pilipino sino ang nagtatrabaho. Alam ng Pilipino
kung sino yung hindi tamad. Importante rito, meron silang malapitan at meron silang matakbuhan. Ulitin ko, alam naman po ng Pilipino for the past 5 years, 6 years, ako po ay nagtatrabaho para po sa kanilang lahat. Sa abot ng aking makakaya. Kung kasipagan lang pong pag-uusapan, yan po pwede kong ipagmalaki sa inyong lahat ang aking kasipagan at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Wala pong masasayang na oras. Walang masasayang sa tiwalang binigay niyo po sa akin. Dahil magsiservisyo po ako sa inyo. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Panginoon. Maraming salamat Okay, po. maraming salamat po, Senator Go. Sir, Senators De La Rosa and Senator